Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kongresista, binanatan ang planong i-dismiss ang impeachment trial ni Sara. Dahil po mga kabunyog, may umiikot po kasing draft resolution sa Senado na nag-uutos na i-dismiss na ang impeachment trial nito. Ngayon mga kabunyog, nagkaroon ng opinyon at batikos ang ilang kongresista hinggil dito. Anyway, ito mga kabunyog, pakinggan po natin ang kanilang mga reaksyon. Kong Raul, may reaction. Yes. Sobrang nakakahiya. Okay, sige. Yes. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtackle ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, edi in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their functions and their mandate. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So, kung dadating sa punto na isasalang in the first place ng Senado yung ganun at merong magpo-forward talaga, sobrang nakakahiya on their part. May collective action ba na pwedeng gawin ng House members para pigilan yung attempts to dismiss the impeachment case against VP Sara? Kahit natin yung ating mga kapwa mambabatas, hindi lang yung mga prosecutors, pero lahat ng mga pumirma doon sa articles of impeachment na huwag hayaan ito. We did our job, bagamat syempre hindi naging ganun kadali yung pag-aproba ng Kamara doon sa articles of impeachment, pero nagawa natin yung trabaho natin. So panahon din para yung mga kapwa mambabatas natin in the other chambers sa Senado, we must challenge them to fulfill their tasks. Kung ano masasabi niyo, sabi ni Senate President Francis Escudero, no resolution has been filed or pending as of Tuesday evening, ng ganun, ano pong masasabi niyo? Well, as of now, hindi siya filed. Kaya ngayon, we issue the warning na kung merong mag-a-attempt na gawin yon ay pag-iinitan talaga ng million-million nating mga kababayan na naniniwala for various reasons na dapat pa rin matuloy ang impeachment trial. Ano gagawin ng kabataan? Will you take this? Kasama ang mga youth groups natin na magpaprotesta dahil hindi tayo makakapayag na hindi simulan at gusto pa nga ay wag nang mangyari at all itong impeachment trial sa Senado. Sir, Sean White lang din sa lumabas ng news report kahapon, allegations of sexual abuse within kabataan. We condemn yung ganong mga tipo ng acts sa members man natin o maging sa mga hindi natin members, and we are ready to extend assistance, legal, and pati yung pag-take care ng mental health ng mga aggrieved sa ating mga members. Meron ding ongoing investigation at soon ay maglalabas ang National Executive Committee ng kanyang report tungkol dun sa mga lumabas na mga reports. Kung Arco, kahapon na-mention nila yung rallies. So, are you even mounting na more than Yeah, we are consulting ngayon different sectors para magkaroon ng usap kaugnay dito sa mga rallies, ano. Actually, ang iniisip nga nila kasi ang expected nga ay 11, pero ngayon parang lumalabas before pa ng 11 nagkakaroon na ng mga ganitong halabalu or actions, no. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari, parang ano ba to, aakyat ba to, ipa-file ba itong resolution na ito, anong inuunahan yung mamamayan doon sa usapin na yun, samantala nag-announce na June 11. So ngayon nag-uusap-usap pa lang at soon siguro magkakaroon ng mga actions, but definitely nakaplano supposedly yung June 11 kasi yun talaga yung gustong mangyari ng mga mamamayan at magkakaroon ng action doon sa Senate. Kung Arlene, soundbite lang po dun
sa yun nga, denial, or actually hindi naman siya denial, sabi lang ni SP Escudero na wala pa namang naka-file or pending na ganong resolution. Well, yun nga, kung hindi naging transparent sa atin, medyo, di ba, kina-question na natin ngayon, bakit hindi nagiging transparent ang Senado? At kailangan ilabas nila yon if ever na merong ganon. Sabi ko nga kanina, nakita ko naman sa social media ko pa nakita at wala pang official din sa atin. Dapat magkaroon ng official missive din sa atin. Pero pwede ba yung resolution? The legal people we should ask, kasi syempre, sila yung mas nakakaalam nung ganong usapin. Pero ako, kung usapin ng pagkilala, hindi po yun katanggap-tanggap. Kasi nga, ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, 'di ba? At matrial na ang vice presidente. Kasi hindi pa po yun napupulfill ng Senado ngayon. At garapalan yun kung hindi nila gagawin yun. Dagdag lang para malinaw sa mga kababayan natin. Kung may ganong resolution, kung sino man yung nag-draft nun, at worst case, kung aaprobahan nyo ng Senado, anong ibig sabihin nun? It's like sinasabi nila sa mga kababayan natin na hindi nila gagawin yung trabaho nila. Now, once may matanggap silang articles of impeachment, ay dapat pagtalakayan nila yon at bigyan ng opportunity yung mga prosecutors na i-present yung articles of impeachment. By even floating such a resolution, kung bibigyan pa nila yan ng oras para talakayin, ibig sabihin, kinoconsider nila na baliwalain yung kanilang trabaho na nasa konstitusyon. Pero what can you say about pati pa yung pagkukonvene ng impeachment court, pagbobotohan pa sa plenary session ng Senado? What does it say about the Senate? Kapag ganun, ibig sabihin, ang signal nito sa aming mga kabataan, pwede pala na kung nag-take ka ng oath as a public official, mamimili ka lang dun sa checklist, alin yung gagawin mo, alin yung hindi. No? Tapos, kapag may ganitong mga mabibigat pero mahalagang trabaho, pwedeng di nila gawin at maghanap sila ng mga paraan lang para iwasan yung kanilang responsibilidad. Salamat! Complaint be dismissed by a Senate resolution even before the impeachment court is convened? Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear. Diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kumbaga... Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Although allegations pa lang po itong mga ito, pero anong magagawa ng House Constitution Panel po para akalagpagin po yung Senado na mag-convene as an impeachment court? For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Pababa lang ako nung narinig ko si Senator Ping Lacson na ini-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution, hindi ko rin alam kung ano yung talagang mismong gist, no? So, basta't ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. Back to dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint, how do you feel about it? Well, syempre, parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi yung trabaho namin eh. We are just performing our constitutional duty. So, syempre, kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. So do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? Ano po? Do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? They have to explain it to the people. Ano naramdaman niyo, sir? Dismiss it by a mere Senate resolution, is that basis to go to the Supreme Court? For now, hindi pa namin napag-uusapan kung ano magiging steps dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution eh. Basta yung preparation niyo, sir, ngayon, tuloy yung June 11, yun ang pagkakaalam ko po na June 11. Mama, sir, So basically, yun ay magiging laman nun, more or less. Message to the Senate, sir. Siguro kami naman, we just want to perform our constitutional mandate.
So, siyempre sa Senate, ang bola naman kasi ngayon nasa kanila na eh. Wala na sa House eh. So kami naman nag-aantay lang. Ang alam ko, sa June 11, pupunta kami sa Senate. We-welcome nila kami doon. So, with respect dito sa resolution, I'm sorry, hindi ko pa kasi alam talaga kung ano yung laman. Pero sir, tama ba na pagbobotohan pa kung dapat mag-convene o hindi? Tama ba yun? Well, under the law, dapat ano na sila eh, i-convene na nila yung impeachment court eh. Because that is not their legislative function. That is their constitutional duty. Sir, hindi subject sa botohan yun? Automatic yun balik? Well, kung yung resolution, saan yun? Sa Senate yun. Pero hindi ko alam kung ano yung legal basis nila doon. I mean yung pag-constitute sa impeachment court. Matik yun eh. Dahil nasa constitution yun eh, na dapat mag-convene sila eh. Di ba? Hindi kailangan pagbotohan yun. So may nang-violate, sir, sa constitution kung magbobotohan pa sila? Well, I do not want to comment on that, no. Siguro tingnan na lang muna natin kung ano magiging next move ng Senate. By June 11, di ba pupunta kayo doon? Isa lang daw yung magbabasa. May na-i-assign na ba na prosecutor na magbabasa ng article of impeachment? Most likely si Congresswoman Jinky. Bakit po siya ang napila? Siya yung siya yung na-assign doon eh. Ng House leadership o ng prosecutor member? Prosecution panel? Kami na rin. Botohan yun, sir? Yung pagpili? Sinabi naman na kung Jinky, ikaw baka pwede, ikaw na magbasa nito. Thank you, sir. Thank you. Any message kay Senator Cheese Escudero? Walang message na kay SP Escudero? Message to SP Escudero? Message natin is siguro tayo naman mataas naman ang pagtingin natin sa ating mga senador, lalong-lalo na sa ating Senate President. Siguro mas maganda na gawin lang nila kung ano what is mandated by the Constitution. Even before the impeachment court has convened, your thoughts po? Yes, nakita nga natin, actually sa social media ko pa nakita no, na merong ganyang umiikot. And na-browse ko lang naman at ang nakalagay doon ay parang outright dismissal, no? De facto dismissal ng supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, no, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Yun talaga ang umiingay na panawagan ngayon. Academicians, church workers, all the people na naririnig natin ang boses nila, gusto nilang magkaroon ng trial. Kasi paano natin malalaman kung wala talagang magiging trial? Sobra naman no, na hindi gagawin yung ganon. And hindi po ako, kahit hindi ako legal, naiintindihan ko na dapat magkaroon no, ng impeachment trial at buuin yon ng Senado at mag-comply sila sa saligang batas natin. Parang ito kasi parang shortcut eh. So parang ang gagawin nila, para lang hindi magkaroon ng they will do it in numbers. Pero ang nakalagay sa Constitution, specifically, sinasabi doon na dapat magkaroon ng trial once na naibigay na yung articles of impeachment. Dapat immediately, agad-agad, no, magkaroon na ng impeachment court. So yun yung dapat i-comply na hindi nagagawa ng Senado sa ngayon. In-inform daw 2 months ng Kamara, so wala raw sa lugar ang Kamara para madaliin ang Senado na 4 months naman po hindi dinilig sa plenary. Oh, pero hindi, it doesn't matter kasi hindi naman yun, non-sequitur, doesn't follow. So dapat gawin mo yung trabaho mo sa Senado kasi hindi naman, iba naman ang Kongreso para itanong. Tanong po ninyo yan sa Kongreso, di ba, sa amin kung bakit nagkaganon. And in fact, hindi siya inupuan sa Kongreso dahil 3 kagad, no? 3 yung nagsampa agad ng, kung naaalala ninyo, ng impeachment, di ba? Nag-file ng impeachment sa Vice President. 3 muna. So, sunod-sunod yun. At after nun, ay saka yung 4th complaint kung saan napakarami na or 215 representatives ng Kongreso ang siyang pumirma.
And it appears, ma'am, sabi ni SP Soto, hindi parang nare-reverse plenary yung Feb 5 na complaint na galing sa House. Well, that's the point, no? Kung ginagawa niya yung trabaho niya, na-refer na yun sa plenary. Natapos na yun, at napag-usapan na nila yun. In fact, nasa kanila yung lahat ng bola para gawin ang lahat at bigyan ang publiko ng report na kailangan nating malaman. Pero hindi po nagkakaroon ng usad at hindi nangyayari yun. Yun ang nakakabahala. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.